that Jesus loves us. Pero may mga bagay na minsan, we forgot our love to the Lord. May mga panahon. When is the last time that we said, I love you, Lord? Naniniwala po ba tayo na each day of our life, nais ng Diyos na maramdaman niya ang pag-ibig natin sa Kanya? Sabi ng Revelations 2:4, subalit may isang bagay na ayaw mo sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una, hang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga masasamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako sa iyo dyan, pupunta ako diyan at aalisin ko ang kinalalagyan ang iyong ilawan. I was blessed to the life of David kasi nung binabasa ko po ang Psalms. Si David, sa kanyang panunumbalik sa Diyos, di po niya kinaligtaan, laging sabihin, minamahal kita. Sabi niya sa Psalms 18, 1-3, I love you, Lord. You are my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me and my place of safety. Bago sambitin ni David ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay niya, sinasabi niya, I love you, Lord. Sabi din niya sa Psalms 116, I love you, Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy, because He turned His ear to me. I will call on Him as long as I live. Sa bawat oras at sa bawat pagkakataon, hindi mo natin pwedeng questionin ang pag-ibig ng Diyos because He first loved us. Pero tayo po, are we always saying that we love the Lord with all our heart, with all our mind, and with all our soul? Lord, aawit ako kasi mahal kita. Nandito ako kasi mahal kita. Nagpupuri ako kasi mahal kita. So, kailan natin huling sinabi sa Panginoon na mahal natin siya? That's why God has created the Sabbath day for us to dedicate this day to the Lord, because this is the time and the right place for us to always